So yun po ang maliwanag, sabi, turuan mo kaming manalangin. Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Lord, teach us to pray. Yan po ating paksa. Lord, teach us to pray. Ang nagsalita po niyan ay obvious yung kasama niya lagi mga alagad. Nagpapaturo na manalangin. So, I do hope mas lalong tayong dapat magpaturo na manalangin. Wala ho kasing magaling manalangin kundi ang Panginoon. Ano ho? At ako hiniwala yung salitang Lord teach us to pray. Ito yung sentro at ito yung sentro at napakahalaga sa buhay Kristiyano. Kasi Lord teach us to pray. Bakit yun ang kanyang ni-request kung hindi ito yung talagang napakahalaga at sentro? Sound. Kasi hindi nila ni-request how to win souls. How, kasi doon sa chapter 10, mapapansin niyo yan, and 9, sa chapter 9, nandun yung pagtatalaga ng 12 disciples. Sa chapter 10, nandun yung additional na 70 disciples. So, kung ang panalangin ay hindi ng sentrong kailangan sa buhay ng Kristiyano at napakahalaga, hindi yan ang sasumbitlain ng mga alagad na nasabihin, turuan mo kami. Kasi inutusan silang mag-akay ng kaluluwa eh. Di dapat ang request nila, Panginoon, turuan mo kami kung paano mag-akay ng kaluluwa. Napakahalaga ng pag-aakay ng kaluluwa ang karunungan. So dapat ang request nila, Lord, bigyan mo kami ng karunungan. Pero kayo wala kung bakit ito yung sentro at napakahalaga. Kasi yung pag-aakay ng kaluluwa, nasa bisa ng pananalangin. Yung pagkatuto sa Diyos, nasa bisa ng pananalangin. Are you with me? Yung pamumuhay ng malapit sa Diyos, nakasentro sa pananalangin. Kaya mga kapatid, ang pinakamahalaga sa buhay ng Kristiyano ay matutong manalangin. My dear brethren, sana ito'y panalangin hindi lang ng naunang mga alagad ng Panginoon. Sana hanggang sa ngayon, ito yung desire natin. Lord, teach us to pray. Are you with me? Lord, teach us to pray. Kasi, hindi nga sinabi niya, lalo ng mga alagad, Lord, teach us how to be rich, but how to pray. Are you with me? Lord, teach us how to become strong, to grow spiritually. Kasi kabuntot na yun. Kaya foundational, core, substantial ang prayer sa buhay Kristiyano. Are you with me? So please, desire to learn to pray. Meron akong kinote na isang mangangaral, di ko siya kilala, nakita ko lang doon sa quote, na ang pangalan ay si Fyodor Dostoevsky. Siguro ito chess player din eh. Mga si Karpov, si Kasparov, Spassky. Ganito sabi niya, be not forgetful of prayer. Every time you pray, do you pray? If your prayer is sincere, kung talagang ikinanalangin ng sincere, there will be new feeling and new meaning in it, which will give you fresh courage, and you will understand that prayer is an education. Mga kapatid, ang panalangin, diyan tayo tinuturuan ng mabisang turo
masustansyang turo, realistic na turo ng Panginoong Hesus. Kapag sincero tayo nananalangin. Kaya, alam niyo minsan, kahit tayo nagbabasa ng Biblia, walang nangyayari, hindi meaningful. You need to pray. Amen? Nagsosolwin din naman tayo, pero bakit walang naliligtas? You need to pray. Are you with me? Tayo ay lagi nagkakamali at nabubuhay sa mali. You need to pray. Kaya sabi ng alagad, Lord, teach us to pray. Isa pa, ang pangalan si Emerson. Emerson. Ang sabi niya, no man ever prayed heartily without learning something. Yan po sabi niya. No man ever prayed heartily without learning something. Tama? So, kaya napakaganda po ng ating matutunan manalangin. Yung matutunang manalangin ay susi ng marami pong pagkatuto. Naho? So, number one, sa ating pag-aaral na ito, mga minamahal, ang ating bibigyang pansin ay yung the professor of prayer. Siyempre, Lord, teach us to pray. Di merong teacher. At alam niyo ba ang tunay? Christ is the greatest teacher of prayer. For He doesn't only teach it, but practices it. Mga kapatid, ang magtuturo sa ating manalangin tunay ay hindi yung mga aklat na nalimbag tungkol sa prayer dahil sila'y natuto din lang sa Panginoon. Sila'y nakapagsulat din lamang dahil ng Panginoon. Sila'y sumulat dahil natuto din lamang while they are praying. Are you with me? The greatest teacher is not the priest, not the minister, not even your pastor, not even among those who are sims na para ang galing-galing. Only Christ can teach us how to pray. Are you with me? Kaya sabi ng mga alagad, Lord, teach us to pray. Tama yung kanilang nilapitan dahil ang makapagtuturo niyan, lamang yung Panginoon. Kaya sabi nga sa inyo, Christ is the greatest teacher, not only of many things, but also in prayer, for He doesn't only teach it, but practices it. Ang sabi ng atong verse 1, and it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, tinan niyo ha, bago nagsalita ang alagad na Lord, teach us to pray, nakita nilang ang Panginoong Jesus talaga'y nananalangin. Tama ho ba? Na-curious sila eh. At I do hope, yung private life of the Lord Jesus Christ in His prayer time, nagmamanifest sa kanyang public, yung kanyang private life, yung effect ng kanyang prayer in private life, nagmamanifest sa kanyang public life. Tama ba? Yung kahusayan ng Panginoon magturo, yung nakapagpapalayas ng demonyo, nakabubuhay ng patay, nakakapagpakita ng bulag, nakakapagparinig sa bingi, nakakapagpalakad sa pilay, nakakapaglinis ng ketong, at kung ipangaral niya ng may authority ang salita ng Diyos, ang paniniwala na observe nila, yan ay bunga ng buhay na mga panalangin ng Panginoong Hesus sa pagiging tao. Totoo ang Panginoong Hesus po ay Diyos. Hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos, pero hinubad niya ito. Ang ibig sabihin, hindi niya halos ito pinagana. Siya ay sumandig sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sa kapangyarihan ng Ama, through prayer. Are you with me? Kung si Kristo na nagkatawang tao, sa pagiging tao niya, mga kapatid, siya ay sumandig sa kanyang buhay bilang tao, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sa Diyos, through prayer. Sino ka para hindi? Are you with me?
Ako po hiniwala mga kapatid, you missed great thing, big part of your life when we don't learn praying. Napakalaki ng naiwawala natin. Kaya marami sa atin hindi tunay na masaya at steadfast, resolved in serving the Lord. Why? We don't have power, strength coming from God. Are you with me? Kumusta kayo? Na Miyerkules, tayo tinuruan din sa prayer. Sana wag nating sayangin yung mga napapakinggan natin. Let's apply. Are you with me? At wag ka namang yung para bagang isang magic. Oh, Panginoon, nakapagpalayas din ako ng demonyo. Hindi. Just practice what Christ teaches to us. And you will experience along the way great things happen. Are you with me? Actually, ang Panginoong Jesus nga po, kung inyong titingnan yung Acts 1:1, tingnan niyo po ang sabi niya, nung sumulat si Apostol Lucas sa Book of Acts, mapapansin natin yung verse 1, the former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach. Christ doesn't only teach. Isinulat din niya yung kanyang ginawa. Alam mo kami, ang problema namin, minsan, magaling lang kami magturo, pero napakakulang sa gawa. Ang Panginoon ay hindi lang puro turo. Siya ay inia-apply ang kanyang tinuturo. Lalo pagdating sa prayer. Kasi sabi niya, verse 1, and it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray. Bakit? Kita nilang ginagawa ito ng Panginoon. Actually, ang daming talata. Nais ko lang siguro silipin ay mismo sa Lucas na lang mismo. Ano ho? Sa Luke chapter 3 verse 21, sulat na lang ninyo po yung ibang mga references, na makikita natin dito na ang Panginoon ay buhay niya ang pananalangin. Ano? Sa kanyang pagkakatawang tao, sa kanyang paiging tao, sa 3 years ministry, and I do hope, bago siya pumasok, ma-expose, bago makita natin yung kanyang 3 taong pangaral, mayroong mga hindi recorded, and I do believe, kaya nga siya mayroong kasanayan na na-record, dahil ginagawa na yan kahit hindi naka-record. Sabi ko sa inyo nung preaching na last Sunday, hindi mahirap ang maging mananamba ng Diyos paglinggo. Kung Lunes hanggang Sabado'y nasamba sa Kanya. Kaya kung iniwala mga kapatid, bagaman hindi recorded yung 30, from 1 year to 30, kung siya prayerful, check obvious yun kasi yun ang nakita sa kanyang 3 years ministry. Are you with me? Okay. Ngayon, sabi po ng Luke 3:21, ano po sabi? Sa Luke na lang ako kukuha, pero marami pong talata tayo nakailagay dyan, na namamangha ako, na talagang ang bawat writer ng Bible, si Matthew, si Mark, si John, si Pablo, at si Isaiah mismo, they presented Christ a prayerful one. Kaya tama sabi ng mga alagad, Lord, teach us to pray. Ang sabi, nangyari nga, nang mabautismuhan ng bayan, na si Jesus ay binautismuhan, at nang nanalangin, ay nabuksan ng langit. Tignan nyo ha, sa kanyang baptism, nanalangin. Actually, bago siya mabautismuhan, o after ba yun, nung siya lead sa wilderness, siya ay nag-fasting ng 40 days. Alam naman, puro fasting yun, walang prayer. Tama ba? Sa baptism, after baptism, kinakausap niya ang dyablo habang siya ay tinutulig habang siya ay pilit ibinabagsak, pero siya ay gumon sa oras
ng pakikipag-usap sa Diyos. Kaya powerful niyang gamitin ng scriptures. Kaya maliwanag sa kanyang scriptures. Kasi minsan mga kapatid, alam na naman natin ang scripture, pero bakit hindi tayo makagulapay? Kasi hindi lang scripture ang need natin. We need prayer. We need prayer. Doon po sa 5:16 ng Luke. 5:16 ng Luke. Dato po siya ay lumikpit sa mga ilang at nananalangin. Tingnan niyo po. Siya ay lumikpit sa ilang, pumunta siya sa ilang. Meron siyang, tawag nito, ina-isolate niya kanyang sarili. Just to spend meaningful time with his Father. Are you with me? Kaya minsan blessing din yung pagkakasakit. No, minsan. Dinadala din tayo ng mga Panginoon sa pagkakasakit. Bakit? Napaka-crowded na ng ating isip. Napaka-busy natin minsan na tayo ay purol sa kaharian ng Diyos. Alam na lang natin gawin pero para tayong puthaw na wala ng talas. Na pag isinisibak mo, nakakapagod lang sa baraso. We need sometimes na mapag-isa uli. Na ang Diyos ang kakausapin mo uli. Upang hanap-hanapin mo na yun. At upang makita mong mahalaga nga pala yun. Sometimes we are busy to the kingdom, but not to the king. And oftentimes, we are busy to the kingdom, but not to the king. Busy tayo sa paglilingkod, pero hindi sa ating pinaglilingkuran. Di ba? Luke 6 verse 12. Tingnan niyo po ang Luke 6 verse 12. Nawala yung aing binabasa doon. Okay. Pareho. So, nawala rin ba tayo sa ere? Hindi naman. Okay, Luke 6 verse 12. Ganito po ang sabi ng Bible. At nangyari ng araw na ito na siya'y napa sa bundok, kanina'y nasa ilang. Saan naman siya pumunta? Sa bundok. Upang manguha ng botox? Maglinga-linga ng tuko? Manguha ng kamastiles? Hindi, liwanag po At nangyari ng araw ito na siya'y napa sa bundok upang manalangin. Ang lupit ng buhay ng Panginoon. Kaya pala Panginoon napaka-espiritual. Kaya pala nakasusunog ang presensya ng Panginoon. Nakasisiphayo, hindi mo siya pwedeng biru-biruin. Di ka? At saka kaya pala pagkausap niya ang presyo, walang magawa sa kanya. Ano ba ang bisas pa ipagtunggali para sa Panginoon? Hindi sa theology. In the power of the Holy Spirit. Because you are prayerful. Diba si Stephen, walang magawa sa kanya yung kanyang kalaban? Hindi dahil siya tapos yung theology. Because of the power of the Holy Spirit. Because he is prayerful. We need to be prayerful. Brethren, don't just listen about prayer. Let's practice it. Amen? Kasi bakit teach us to pray, but not teach us to win souls? Kasi ako iniwala, ando na yun. Ang sarap kasi, alam mo, pag ikaw ay malapit sa Diyos, kapag pray, yun na ang hihila sa iyo, bakit iimik ka kay Kristo? Di ba? Bakit teach us not to read the scriptures? Kasi mas masarap at mas maliwalas magbasa ng Biblia kapag kasundo mo yung author niyan. Are you with me? Kumusta ang ating prayer life? Do we really pray? Luke 11 verse 1 na binasa natin, siya'y nananalangin. And then, doon sa 12:32, Luke 12:32. Luke 12 verse 32. Ano ba sabi ng Biblia? At ito sa English. Ano ba sinabi ko? 22 verse 32. Sa English.
But I have prayed for thee, that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. Ito'y tungkol kay Pedro na liligligin, na pinahintulutan ng Diyos. Pero sabi ni Christ, I have prayed for you. Ang Panginoon po'y napakamapanalanginin. So, hindi lang ho siya nagturo ng prayer. Siya talaga'y nananalangin. Are you with me? So sana tayo, hindi lang tayo nakikinig about prayer. Sana tayo mag-practice talaga ng prayer. Are you with me? Minsan gusto kong halughugin, ano kaya ang laman ng Panginoon ng panalangin niya? Kasi ako iniwala, may tinuro siyang prayer dito, hindi tiyak yun ang ginagawa niya. Bakit? Ay humingi ito ng tawad Patawarin mo kami sa aming kasalanan. Ang Panginoon hindi hingi ng tawad. Wala mo siyang kasalanan May panturo siyang pang kanyang mga anak, pero hindi kanya yun. Tama ba? So, number 1, the professor of prayer. Then number 2, the pupils of prayer. Siyempre, pagka Lord teach us, sa larang na pagtuturo, mayroong professor, mayroong din pupils. Paano siya magiging guro kung wala namang estudyante? At ang maganda, subject ay prayer. Kasi mga kapatid, ako iniwala mga kapatid, halihaw nito, connected dito ang theology. Connected dito yung holiness. Connected dito ang napakaraming bagay. Ito nga yung foundation. Ito yung core. Ito yung substance. Ito yung napakahalaga sa buhay Kristiyano. Bakit? Ito yung pinaglaanan ng Panginoong Hesus Ito yung in-spend ng oras ng buhay ng Panginoon Bakit hindi ito magiging mahalaga? Ito yung mahalaga sa buhay ng Panginoon. Kaya we miss a lot, brethren, if we don't learn praying. So sana, don't just listen about prayer. Let's pray. Wag ngayon. Amen? Wag ngayon. Okay. Huwag ka masyadong masunurin na agad. The pupils. Verse 1. Tingnan niyo po Verse 1. Let's notice verse 1. And it came to pass that, kasi it came to pass yung chapter 10, mababansin natin yung pagtawag sa 70 disciples. Ang sabi niyan, that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples. So, sino yung pupils? One of his disciples. Coming from his disciples. Are you with me? Ang sabi niya, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray. Mga kapatid, ang magbabarek hindi magsasabi nito. Yung magwiwiting hindi magsasabi nito. Yung mga ngaliwa hindi magsasabi nito. Yung magsasabong hindi magsasabi nito. Ang magsasalita lang, Lord, teach us to pray, his disciples. Yan, let's notice the disciples in the context. Yung verse 2, tingnan po natin yung verse 2, baba na tayo, utay-utay, sa 11 verse 2, kung sino yung disciples na yan. Malalaman natin sa content ng yung teaching of Christ in prayer. Sabi niya, verse 2, wala pa rin yung ating As sinabi sa kanya, pagka kayo'y nagsisipanalangin, inyong sabihin, Ama. So, ang kanyang tinuturuan ay kanyang disciples. Ang nag-request na siya'y turuan sa prayer, kanyang disciples. So, tinuturuan niya, sabi ganito, sabi mo, Ama namin. So, ang disciples, mga kapatid, the disciples here are the children of God. Tama ba? Alam niyo po, dapat kapag anak ka ng Diyos, nagnanasa ka magpaturo na matuto kang manalangin. Tama ba? Kayo ba anak ng Diyos? Mga kapatid, tayo dapat matutong mag-aki ng kaluluwa. Tayo dapat matutong lagi nagsisimba. Tayo matutong dapat nagbibigay. Tayo dapat matutong sumiseparate sa mundo. Pero ang ganit yan kapag hindi muna tayo na unang natutong manalangin. The pupils, ang estudyante, ang apprentice, na tinatawag na pag-aaral
na kung saan ang Panginoong Jesus mismo ang magtuturo ng panalangin, ay kanyang disipulo na ito ang kanyang anak. Mga anak. Kayo ba yung mga anak ng Diyos? Are you with me? Ngayon, tingnan po natin itaas natin ng kaunti sa 10 verse 20. 10 verse 20. Tingnan niyo po, ang sabi ng 10 verse 20. Kasi sa verse 1, ang sabi ng verse 1, pagkatapos nga ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay naghalal pa ng 70. Binigay sila ng kapamahalaan sa mga karamdaman, sa mga demonyo. Then pagdating ng verse 20, dahil nag-report, natuwa sila, sabi, sila nakakapagpalayas ang demonyo sa previous verses. Pero pagdating ng verse 20, ganito, gayon may huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Yes, nakakatuwa na mga demonyo na nagpapahirap sa tao pag pinalayas mo inaalis. Amen? Nakakatuwa na kapag nangangaral ka ng ebanghelyo, may mga taong nananampalataya, pero ito ang inyong tunay na ikatuwa na inyong pangalan nakasulat sa aklat ng langit. Are you with me? So, ang subject talaga sa dapat nananalangin, Lord, teach us to pray, ay yung tinuturo niyang ganitong ang panalangin. Ama namin. Ibig sabihin, dapat anak ka ng Diyos. Tama? Hindi ho lahat ng relihiyon ay anak ng Diyos. Kaya don't expect na sila'y talagang marunong manalangin. Hindi po. The disciples here are the children of God. Kaya sabi ng John 1:12 and 13, alam po natin yon. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid ay ang sumasampalataya sa kanyang pangalan. Na mga pinanganak ay hindi sa laman, hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, ang subject, ang pupil sa Lord teach us to pray ay yung mga ipinanganak ng Diyos. John 3 verse 3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of heaven. Verse 5, except a man be born of the Spirit and of water, he cannot enter into the kingdom of heaven. So ang pupils, contextually speaking, sabi ng verse 1, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray. Are you one of his disciples? Manghina. Are you one of his disciples? But when was the last time you said, Lord, teach me how to pray? Napakasarap po niyan. And makipapansin din natin po, the disciples here are not only the children of God, but also the disciples here are observant of Christ, or to Christ. Kasi sabi po ng verse 1, and it came to pass that as he was praying in a certain place when he ceased. Ibig sabihin, habang nananalangin ng Panginoon, nakatingin talaga ang kanyang mga alagad. Alam niyo po mga kapatid, ang tunay na disipulo, nakamasid sa buhay ng Panginoon. Sa kanyang ginagawa, sa kanyang sinasabi. Kaya dapat tayo nagmamalay sa kung ano yung talagang hilig gawain ng Panginoon. Kung anak tayo ng Diyos, dapat tayo observant of Christ. Are you with me? Dapat tayo ay nagmamatsyag. Inaalam natin sino ba ang Panginoon, ano ba ang kanyang kinahihiligang gawin. Isa sa kanyang kinakahiligan at napakahalagang kinahiligan, hey brethren, yung pananalangin. Na-curious sila eh. Actually, chapter 11 yan. Previous chapters, nakita natin na si Christ even during his baptism, after his baptism, nagpipray ang Panginoon. Curious sila. Kaya sabi niya, Lord, teach us to pray. Kasi observant sila. Are you with me? At dahil ang observant, kaya nakikita nila, napaka-prayerful ng Panginoon, kaya palang ganda ng kanyang buhay. Notice nila yon. Observe nila yon. Ang ganda pala ng buhay ng mga panalanginin. Napakalapit pala ng buhay ng mga panalanginin. At nakikita nila sa Panginoon yun.
Yan ang disciple. Yan ang pupils. Di ka pag kay pupil sa school, di observant ka sa teacher mo. Tama ba? Kaya kitang-kita mo pangungulangot ng teacher mo. Yung pangangamot habang nagtuturo. Kasi pati yung mannerism ng teacher mo, nung face-to-face pa, iwan ko lang ngayon. Ano? Ano ba malimit kapag ikaw naging teacher din? Malaking porsyento nasagap mo sa teacher mo before. Yung knowledge na na-inculcate sa iyo, na ipasa sa iyo, galing sa teacher mo. Kasi observant ka sa teacher mo eh. Kaya kung pupil ka ni Kristo, you have to observe Christ. Are you with me? Oh, ano sabi pa diyan? Not only the disciples here, the children of God, observant of Christ, willing and desiring to learn. Ang pupils po, hindi po basta nakaungkot at nag-oobserba. Kasi kaya nga sila nagsalita, Lord, teach us to pray. Sila yung nag-initiate nun. Tama? Lord, teach us. Ano ibig sabihin na yung salitang yon? They're willing and desiring to learn to pray. Kasi sila mismo nagsalita eh. Lord, as they observe the life of Christ, how prayerful He is. Sabi, Lord, sila nagkusa. Teach us to pray. Are you with me? Kumusta tayo? Kumusta tayo? The disciples here are ready and excited to listen to Christ's instructions. Sila po ay ready and excited to listen. Kasi, tanyo ha, di sabi niya, Lord, teach us to pray. Nung magsalita ang Panginoon from verse 1:11, hindi naman sila umalis. Kaya ka na, Lord, turuan mo kami. Nung magtuturoy, wala na. Di, andun sila nakanganga. Nakabantay sa sasabihin ng Panginoon. Hindi yung pag nag-preach saka iihi. Tama? Saka magpipisbol. Tama ba? Saka maglulumi. Hindi ka excited matuto. Sila excited, Lord, teach us to pray. And they listen to what Christ is going to instruct sa kanila. Kaya ka dapat pag ikaw ay tuturo, huwag kang palis-alis. Lalo pag tinatamaan. Halatang halata mo, pag may chewing gum, yung tinatamaan, may nabilis ang uya, Di nga? Ay lalo pa pag nasapul na sa Paul, ay nalunok. Mga kapatid, tanghuran natin ang salita ng Diyos. Tanghuran natin si Jesus Christ. Magtuturo siya sa atin. Nagtuturo siya sa atin. Nakakatuwa ang Panginoon. Nagtuturo siya sa atin. Tuwang-tuwa si Moises, tuwang-tuwa si David, salamat sa iyong mga batas. Salamat sa iyong mga palatuntunan, O Panginoon. Sila'y kagalakan ng aking kaluluwa. Ang sarap na tayo'y tanglaw ng Diyos sa buhay na ito because we are learning. And the best kind of learning is prayer. Are you with me? Prayer. Kaya sabi ng John 8:31, ano sabi diyan? Then said Jesus to those Jews which believe on Him, if ye continue in my word, then ye are my disciples indeed. Are you with me? Kaya ang mga disciples are ready and excited to listen to Christ's instructions. Kasi mababasa natin, nagturo na ang Panginoon ng prayer. Andun pa rin sila. Tama? Yun ang disipulo. Nananatili sa kanyang mga salita. Natututo sa kanyang mga salita. Lalo sa subject ng prayer. Ayun po, sa totoo na ho, may magandang naitutulong ang theology. Malaking bagay. Pero minsan hindi natin maisuot.
Kasi walang lugar sa ating spiritual na capacity. Minsan ang theology, hindi rin natin magamit. Kasi we don't know how to use it in the power of God. Are you with me? What we need most to learn as Christians is prayer. 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 Si Kristo hindi mayabang kasi prayerful. Hindi siya pasikat kasi prayerful. Are you with me? Ang kanyang galit may panahon at may tamang lapat. Ako iniwala si Kristo nagalit din, pero tamang paggamit. Tama ba? Tayo minsan magagalitin, wala na sa lugar. Tama ba? Lahat na itatama na ilalagay sa pack suited kasi ang Diyos ang gumagawa. We need to pray. We need to say like this, Lord, please teach me to pray. Be a student of Christ in prayer. Enroll yourself. First, be sure you are a child of God. Are you with me? Then a servant of Christ, willing and desiring to learn, ready and excited to listen. Then number 3, the proper prayer. Ito na. Ito na. Ito na yung lesson. Ito na yung instruction. Sige mga alaga, sabi nyo, teach us, Lord, teach us to pray. Ganito. Bago ko sabihin ito yung talata, ito ang tamang panalangin dahil ito turo ng tama at dakilang guro. Tama ba? At ito'y panalangin hindi sinasaulo. Binabasa at kinakanta. Ito'y panalangin dapat ay totoong kalagayan, hangarin at gawain ng buhay ng nananalangin. Hindi ito yung sinasaulo. Hindi ito yung binabasa. Hindi ito yung kinakanta. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ang galing mong kumanta, saulo mo, pero are you in the principle of these teachings? Tama ba? Hindi ito sinasaulo, hindi ito binabasa. Maraming panalangin binabasa, nire-record pa. Salaulang panalangin, walang kwentang panalangin, insultong panalangin. Hindi yan isinulat para kantahin at basahin. Kundi may tinuturo dyan. Ay rare. Ito'y panalangin dapat ay totoong kalagayan, hangarin at gawain ng buhay na nanalangin. Tingnan niyo po, ito na yung proper prayer. Proper. Ito yung tama. When you pray, say, Our Father which art in heaven. Ang tamang panalangin, be sure that God is your Father. Tama ba? Be sure. Are you 100% sure that God is your Father? And therefore, you're bound to heaven when you die. And since God is our Father, listen to the second phrase. Ninyo po ha? When ye pray, say, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Ayaw ba? Ang proper prayer, be sure that God is your Father and worship your Father. Give respect to your Father. Give your reverence to your Father. Are you with me? Sinaulo mo lang. Pagandalaan ng boses. Ano yung pagandahan ng boses? Talaga namang ano eh. Lalong-lalo na po nangangailangan ng iyong awa. Paginoong Maria, pupuno ka ng disgrasya, ang kamalasan ay sumasa iyo. Nakakalungkot.
Alam nating mali yun. Pero hindi ka rin tama kung wala ka sa espiritu ng turo ng Panginoon. Ang tunay na panalangin, ang Diyos sa langit ay iyong Ama. At dahil iyong Ama, where is your respect? Hallowed be thy name. Ay ba ang pangalan ng Diyos? Yan ang kumakatawan kung sino siya. Kaya pray in the name of Jesus. Bakit? Nandun yung authority. Para bang halimbawa pag napakinggan nyo ang president, ang pangalan niya ay Rodrigo, katumbasan ninyo yung authority siya ay presidente. You have to follow him. You have to listen to him. Pag sinabi in Jesus' name, in Father's name, you have to respect him. Kasi ito'y naglalarawan ng kanyang mataas na authority, kapangyarihan, etc. Are you with me? Kaya nga sabi ng Bible, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos nang walang kabuluhan. Are you with me? Ang sabi diyan, when you pray, say, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, as in heaven, so on earth. Mga kapatid, kung ang Diyos ay iyong Ama, sinong nasusunod sa iyong buhay? Tama? Kaya yung iba, amin namin, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Pagkatapos sugalan. Pagkatapos bangayan. Chismisan. Nasaan yung sambahin ang ngalan mo? Sundin ang kalooban mo. Sinaulo mo lang Pero nasaan yung pagpapasakop mo sa kalooban ng Diyos? Baptist, tama ang iyong panalangin, pero mali ka pa rin kung ang tigas ang ulo mo. Dapat alaman mo yung gusto ng Diyos at huwag mong ipagpilitan yung gusto mo dahil hindi ikaw ang Ama. Siya ang Ama. Siya ang hari, hindi ikaw. Naghahari-hari ang kalaang. Kaya kahit hindi mo sinasaulong katulad nila, pero ang tigas ng ulo mo, useless yung prayer. You are not learning. Mind you, the stubborn one is not learning to pray. Not learning prayer. Are you with me? Kasi ang panalangin, ano sabi, dumating na ang kaharian mo. Ibig sabihin, gustong-gusto mong pagharian ka. At sundin ang kalooban mo. Tama ba? Sino nasusunod sa iyong love life? Sino nasusunod sa iyong computer? Baka si ML. Tapos tatawag ka, Diyos. Alam mo, hanggat alipin ka na hindi kalooban ng Diyos, hindi ka matututong tumawag ng tama sa Diyos. Tatandaan nyo hanggat alipin ka ng hindi gusto ng Diyos, hindi ka matututong tumawag ng tama sa Diyos. Tatandaan nyo po yan. Kasi sabi, thy will be done. Kahit nga si Kristo siya Diyos ng katawang tao, doon sa Getsemani. Ang tindi, ang kanyang pawis ay pumatak ng gaya ng tagmak, tulo, yung tawag doon, tagaktak ng dugo. Dahil sa tindi ng struggle, kita niya ang haharapin niya sa kamay ng alip ng kasalanan na may pahintulot ng Ama. Dahil binuhat niya ang ating kasalanan. Pero sabi niya, Lord, not my will, but thy will be done. Tama ba? Not my will, but thy will be done. Kaya pati sa love life, God's will be done. Sa cellphone, God's will be done. Sa computer, God's will be done. Sa pera, God's will be done. In all the ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Kung mas marunong ka pa sa Panginoon, sa Kanyang salita, you're not learning. Are you with me? Amen. Thy kingdom come. Thy will be done as in heaven. Kung siya ngay hari sa langit, sa lupa'y hindi. Ikaw naman ay anak ng langit. Ng Diyos na sa langit. Are you with me? At ano sabi pa? Give us this day our daily bread. Hindi yan ang nasa unang listahan. Tayong baptist yan agad. Tama ba? Para bagang tayo may karapatan sa Diyos. Sino ka?
Alam niyo ba mga kapatid, kinaawaan lang tayo. Hindi tayo karapat-dapat. Wala kang patago sa Diyos para paghanapan mo siya. At para pagmaktulan mo siya. At para pagdudahan mo siya. At para paghanapan mo siya. Yung ikay magising ng umaga, magpasalamat ka sa Diyos, hindi ka nakarapat-dapat. Maging sa ating kaligtasan, what a mercy of God. What a sovereign mercy of God. Are you with me? And forgive us our sins, mga kapatid. For we also forgive everyone that is indebted to us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ito yung proper prayer, mga kapatid. Ayaw mong mabuhay sa kasalanan, kahit mamali-mali ka. You're not just asking for forgiveness, you're also willing to forgive. Are you with me? So that's the proper prayer. Hindi ito yung sinasaulo. Ito yung pinapractice. Yung content nito. Are you with me? So malalaman natin na tayo ay learning kung ang Diyos ang naghahari sa ating buhay. Kung sinasamba natin siya publicly, privately ng ating buhay. At siya ang sinasanggunian natin kung ano yung gusto niya. We're learning. But if we are despising Him and His will, kahit sa ulo mo yan, nothing happen. Are you with me? Then the progress of prayer. The progress through prayer. Kasi sabi, teach us. O di dapat tayo natututo. Teach us. Since our topic, Lord, teach us to pray, if Christ's teaching in prayer is suited and applied, it guarantees progress. Are you with me? If Christ's teaching in prayer is suited and applied, it guarantees progress. Why? Why? Delilah. Mind you, hugutin natin mula sa 11, 2 hanggang 13. Why? There's progress. There is a progress in the life that really worships God. And since ito yung content, principle of prayer, not just memorizing, singing the verse. Inaawit mo yung kanta, yung verse. Hindi kundi yung kapag ikaw ay naging mananamba talaga ng Diyos, yung totoo, may paglagong nangyayari doon. Tama ba? So, totoo na po. Imposibleng mananamba ng Diyos na hindi tatatag sa Diyos. Na hindi mahahawahan ng Diyos. Si Moises nga'y 40 araw na nakanig ang Diyos kung hindi takpan ang kanyang muka dahil hindi matitigan ng tao. Nakakasilaw. Si Pedro nga'y backslider na palibasi 3 taong nakasama ng Panginoon halata pa rin sa kanyang bibig na siya alagad ng Panginoon. Kaya kung tayo po'y natututo after the pattern of Christ's teaching in prayer, na isa ang turo doon ay sambahin ang ngalan mo. Kapag naging mananamba ka ng Diyos, imposibleng walang progress. Kung kaya nga't walang paglago, hindi ka nasunod sa pagsamba kay Kristo. Mga kapatid, ang prayer ay hindi hingi lang ng hingi. Napapalob ang pagsamba. Minsan nga pag ikisumamba na, at saka nagpasalamat sa Kanya, minsan malilimutan na munang humingi. Sabi nga kami ni Jay nag-uusap kanina kasi nakabiyaya yan sinuwerte. Akalain mo nagkaroon siya ng brand new laptop worth 47. Sabi niya sa pastor, di ko may ito hiningi. Hindi talaga nananalangin to. Ano? Pero mas nakakatuwa raw yung binigyan kang hindi ka may hiningi. Naalala ko tuloy yung power chair. Oo nga ako pang pumirma niyan, nakala ko kung kanino. Hindi ko rin iniisip na akin yan. Kulang-kulang na 200,000 yan. Ngayon 47, mapahina yun.
Are you with me? Tapos kami galing doon, kinaninong ko na, sinipat ko yung aming lupa doon. Ay kagalingan naman ng Panginoon. Sinisipat ko nga ang luti doon, magtatayo kami doon ng kubo. Sinisipat ko din ang aking asawa habang nagpipicture. Yun. Yung lupa, nandun pa yung binigay ng asawa. Tapos takbo ng takbo yung aking anak, nandun pa. Ang dami nga palang biyaya ng Diyos sa akin. Kaya pala kung ako durugin ng jabli, inam eh. Are you with me? My point is this. Learning to worship Christ guarantees progress of your spiritual life. At yan ay bahagi ng panalangin. Sa tandaan ninyo ha, hindi hingi agad. Maging mananamba ka muna bago maging maninimbad. Ang nangyayari sa atin, maninimbad agad eh. Di pa naman tayo mananamba. Ang tunay na nahingi, dapat ay nagiging close muna sa hinihingan. Tama, kahit nga mga anak eh. Pag inutupag nila humingi, bastos naman. Tamad bigyan. Tama ba? Yung pag inutusan ng magulang eh, abot, lampas pa ang tuhod sa balikat. Kaya sa ulo, abay, dahil pa ng sister ko. Alam mo, kahit hindi ka humingi, pag masunurin ka sa iyong magulang na mag-iisip sa iyo. Tama ba? Pero kung hingi ka ng hingi, ang gusto mo lang yung hinihingi, pero yung hinihingan, ayaw mo. You're not learning. You're not learning. Sabi na pa yun ng Jesus, Lord, teach us to pray. But, in order for you to learn to pray, you must be a worshiper of God first. And it will guarantee that there will be a progress in our spiritual life. Amen? Imposibleng mananamba ka ng Diyos na stagnant ang buhay mo. Tama ba? Ano pa? There is a progress in the life that really submissive to the will of God. Because dapat sabi ng ang turo ng Panginoon, are you still there? Ang sabi ng 11, sabi diyan, verse 2, sinabi niya sa kanila, pagka kayo panalangin inyong sabihin, Ama, sambay nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, ibigay mo, ano sabi yun? Sa English nga. Thy will be done. Imposibleng walang progress sa isang taong suko sa kalooban ng Diyos. Ayong mga kapatid, ang mas masarap sukuan ay ang mabuting Diyos. Sa totoo na. Huwag kang suko sa gusto mo dahil hindi ka naman mabuti. Huwag kang sunod-sunuran sa gusto mo dahil you're not omniscient. You are not omnipotent. You are not everywhere. You are not always right. God is always holy and righteous. Kaya mas magandang dependent sa gusto ng Diyos kaysa sa gusto mo. Tama ho ba? And I can assure that there will be a progress for sure in our spiritual life kung tayo ay let your will be done. Amen? Kaya mga young beautiful girls, listen. Huwag kayong palalamuyot sa mga lalaking magaling lang magsalita na unbeliever. Sisirain lang niya ang iyong buhay. Tama? There is a progress in the life that really saturated of God as His reason to live. Alam niyo ba, meron ng progress sa buhay ng isang taong talagang saturated ng Diyos na yun ang kanyang dahilan kung bakit gusto niya mabuhay. Kasi pagdating to sa verse
3, ibigay mo sa amin araw-araw ang aming pang-araw-araw na kakanin. Alam mo, maganda na ho yung verse 3 dahil nauna yung verse 2. Are you with me? Kasi alam mo kapatid, kung bakit kapag ikaw ay natutuwa na ang Diyos ay iyong sinasamba at ang Diyos ang naghahari at nasusunod sa iyo, alam mo kung bakit gustong pumabuhay para sa Kanya. Maraming taong gustong kumain lamang pero walang purpose. Walang layunin. Kakain lang para maghikap uli. Kakain lang para gumawa ng tae. Kakain lang para humada. Kakain lang para kung ano-anong kapritsyo sa mundo. Pero ang sarap na kaya gusto mong humingi ng tinapay at mabuhay, gusto mo kasi paglingkuran ng Diyos. Gusto mo kasing sambahin ng Diyos at sundin siya sa iyong buhay. At pagka ganyan ang iyong buhay, there will be a progress. Are you with me? Kaya mga kapatid, the progress through prayer. Mayroong progress. At saka, there is a progress in the life that really desires forgiveness and willing to forgive. Are you with me? Merong asenso sa buhay ng isang taong nagnanasang mapatawad at handang magpatawad. Are you with me? Kaya wag ho kayong, alam mo ang tunay na nanalangin, hindi nawawala ang kamalayan sa kasalanan. You're not praying without mentioning your sins and asking for forgiveness. You're not praying kasi part yan ng Christ teaching. Tama ba? Hindi ka nananalangin at hindi ka natututong manalangin hanggat hindi napapaloob dyan ang pag-amin, ang pagkamalay ng iyong nagagawang kasalanan at inihingi ng kapatawaran. Ako'y napaka-observant sa mga Kristiyano nanalangin. Wala man lang mentionin ng pagsisisi. You're not learning. Kasi part of Christ's teaching, ask for forgiveness. There will always be a confession of your sin. There must have always confession of your sins in your prayer. Are you with me? Kailan ka huling nanalangin na nagsisising wagas sa iyong buhay? Kaya ang sarap na matuto tayong manalangin eh. Ibig sabihin, lagi tayong nakakapagkumpisal. Lagi tayong nakapagkukudkod, nakapagkakayod ng ating karumihan sa ating mga kasalanan. Pero kung ikaw nanalangin, pero wala yung ganyong kamalayan, you're not learning. At walang progress sa spiritual life na nabubuhay sa kasalanan. Mapagtatagumpayan mo, slowly, but surely, ang buhay na nabubuhay sa kasalanan sa pagiging regular na nananalangin. Kasi walang pwedeng maging ipokrito sa panalangin. Magpapakatotoo ka lang kung sino ka. Ngayon kung hindi nangyayari yon, you're not learning. You're not learning. Baka habang nakikinig ka, meron kang iyo. Meron kang iyong kinasasanayan, hindi naman yun ang turo ng Panginoon. Ang turo ng Panginoon, pag nananalangin ka, humingi ka ng tawad at handang magpatawad. Are you with me? There is a progress in the life that really desires for holy life in spite of failures. Kasi kaya nga humingi ka ng tawad palagi kasi nagnanasa ka ng malinis na buhay kahit ikaw ay laging pamali-mali. Tama ho ba? Wala hong Kristiyano hindi lalago na naghahangad na mabuhay ng tama kahit pamali-mali. And you must express that in prayer. And there is a progress in the life that really practices the Spirit of Christ teaching in prayer. Tingnan niyo po kung mapapansin niyo sa verse 5. Kasi
Nag-iba na po ang ang pangungusap pagdating ng verse 5. Nandiyan pa ho ba kayo? Nandiyan. And he said unto them, which of you shall have a friend? Doon sa verse 2, and when he said unto them, when ye pray, say, Our Father speaks about his children. Tama ba? Pero pagdating ng verse 5, pag nagagawa mo yung prinsipyo ng prayer, ang sabi niya diyan, and he said unto them, which of you shall have a friend? Mga kapatid, friend na ang usapan. May progress. Kapag tayo nabubuhay sa sistema ang tinuturo ng Panginoon, meron ka ng malapit na ugnayan sa Diyos. Not only maging anak niya, kundi friend niya. Are you with me? Kaya malapit ang buhay ng mapanalanginin sa Diyos. Sa turo niya, hindi yung alaman mo. Kaya kung ikaw ay walang progress sa iyong spiritual life, nananalangin ka sa iyong style. Huwag kang umasa sa style mo, hindi nga yan ang tama eh. Ito yung proper. Yung turo ni Kristo, kapag walang buhay na pagsamba, kaya walang buhay na pagpapasakop, kapag walang buhay na layunin, kaya gusto pang kumain ay mabuhay para sa Kanya, walang paghingi ng tawad, pagpapatawad, you're not praying right. And don't expect progress. Kasi ang nasa turo ni Kristo, ang pag-asenso, wala sa style mo. Tama ba? Tama ba? Kaya pagdating ng verse 5, sino sa inyo ang may kaibigan? Kasi kung yung papansinin yung kaibigan dito, tingnan nyo ha, and forgive, sa verse 5, and he said unto them, which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say unto him, friend, lend me 3 loaves. For a friend of mine in his journey, meron siyang, ito'y kaibigan, nilapitan ng kanyang kaibigan at lumapit sa kanyang kaibigan, is come to me and I have nothing to set before him. And he from within shall answer and say, trouble me not. Trouble me not. Bakit trouble me not? Kalahin mo, kalaghatian ng gabi, lumalapit. Pero hindi lang yun ang idea ng trouble eh. Ang sabi, is now shut my, and my children are with me in bed. I cannot rise and give thee. I say unto you, though he will not rise and give in him because he is his friend, yet because of his importunity. Friend and importunity. Yung importunity, yung kakulitan, yung laging tumatawag. Ibig sabihin, kapag tayo nabubuhay sa prinsipyo ng yung proper prayer at preaching of Christ, naging kaibigan mo ang Diyos, at may dating yung kinagawian mong turo rin niya sa Kanya, hindi Kanya mapahihindian. Are you with me? Kaya siya'y babangon at babangon. Nagbigay siya ng halimbawa, inaabala mo ako gabing-gabi. Alas 12 ng gabi kung kailan ka lalapit. Tulog na kadays ko ng aking mga anak, tulog na harap ang tumbong nila. Huwag mo kaming abalahin. Pero sabihin ko sa iyo, dahil sa si kaibigan at sa kalalapit, babangon yun. Are you with me? At ibibigay ang inihingi ng kanyang kaibigan. Progress din yung answer prayer. Progress din yun. Tama ba? Alangan may kayo nag-backslide dahil tinugon ng prayer mo, nakakalungkot ang Diyos na yun. Lagi tinutugon ng panalangin ko, makalayo na sa Kanya. Hindi. There will always be a progress when your prayer is being answered. Are you with me? Then ano pa? Sabi po diyan, verse, asan ba yan? Verse 9, and I say unto you, ask, and it shall be given you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. If a son shall ask bread of any of you, that is a father, will he give him a stone? Or if he has a fish, will he for his fish give him a serpent? Or if he shall ask an egg, he will offer him a scorpion? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more
shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him. Alam mong progress diyan? You enjoy God, your Father. Amen? Kaya mga batid, learning a proper prayer as what Christ teaches guarantees progress. Are you with me? So, anong gagawin natin? Manalangin tayo. Wag lang dito, sa totoo na, ang liit ng oras ng ating panalangin dito. Pero hindi naman ito pahabaan. Ang mahaba at maigsi, kung taos, ayos lang. Tama ba? At least you worship Him. And you are willing and ready to submit your will to His will. Are you with me? Then finally, the power through prayer. The power through prayer. Ang sabi ng verse 13, hello son, if he then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? Basahin niyo po ang verse 1 hanggang 12. Wala naman pong binabanggit na hinihingi ang Holy Spirit. Pero bakit ang conclusion, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? Napapansin niyo ba ito? Kasi kung babasahin mo naman doon sa unang verse, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done as in heaven as on earth. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins. Wala po diyan pagdating po doon sa bread, wala din binanggit ang Holy Spirit doon. Pero pagdating sa verse 13, bakit Holy Spirit na ang mention? Hindi to receiving the person of the Holy Spirit. I believe this is empowerment of the Holy Spirit. So, ibig sabihin mga kapatid, ito. Bakit ito? I do hope. Hindi ko alam yung kanilang silip dyan. Tisilip ko lang. Kasi nagulantang ako, bakit pagdating ng verse 13, Holy Spirit ang menensyon. Wala naman sa 11 hanggang 12. Are you listening? Ito the content, core, goal, and sum up of Christ's teachings and prayer here is for empowerment of the disciples' spiritual life through the Holy Spirit. Hindi ang goal ng ating pananalangin ay umaman, sumikat, maging mahusay, maging magaling, maging mayabang. Yung pinagagawa pala ng Panginoong Jesus, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Give us this day our daily bread, and forgive us all our trespasses, as we forgive others trespasses. Without knowing, kasi wala namang binabansin ito. Yung pala ang goal na yon, ang sum up na yon, ang core nun, is empowerment. Kahit hindi mention yung, Lord, fill me with the Holy Spirit. Empower me with the Holy Spirit. Yun ang end. Kaya mga kapatid, ang kailangan talaga yung matuto tayo manalangin. Kasi, bibigyan tayo ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya mas mabisa tayong mangaral ng kanyang salita pag prayerful ka. Kaya mas mabisa ka mag-aral ng kanyang salita. Kaya mas masipag kang magsimba. Kaya mas masipag kang magbigay. Kaya mas masipag kang gawin ang kalooban ng Diyos. Kasi God will enable you. Will empower you by the Holy Spirit. That's the purpose. That's the goal of prayer. Kasi wala naman sa 1 to 12 ang mention of asking the power of the Holy Spirit. But by following after Christ's teaching on a proper prayer, that will be the end. Kaya sabi po ng talata, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? To them that ask Him. Pero hindi naman itinuro. Pero yun palang end. Kaya pala si Kristo powerful. He is always filled with the Holy Spirit.
because he is prayerful. Are you with me? So if without experiencing his power, we pray in our style. Without experiencing the unction, the anointing power of the Holy Spirit in our ministry, we pray in our own style. We have to pray in a proper prayer as what Christ teaches us how to pray. Amen? So please, brethren, we need the power of the Holy Spirit. Hindi lang ako nangangailangan. Every genuine disciples of Jesus Christ need the empowerment of the Holy Spirit. And by living, alam mo, minsan nga, hindi naman tayo, may turo din naman specific ang panalangin. Pero hindi naman specific na, give us your power. Pero yung end ng teaching ni Cristo sa prayer, that will end up in the Holy Spirit's power. Are you with me? Kaya mga kapatid, automatic pala ng isang tunay na mananamba, anak ng Diyos, na mananamba sa Diyos, mapagpasakop sa Diyos, gustong mabuhay pa para sa Diyos, at nahingi lagi ng tawad sa Diyos, at nagpapatawad sa iba, ang end niyan, power, empowerment of the Holy Spirit. Kaya mga kapatid, hindi na kinakailang, Lord, be filled, umiyak ka pa, hindi. Meron ka namang style ng prayer mo, walang mangyayari. Ang sundin mo yung prayer ng Panginoon. Automatic yung empowerment. Are you with me? So dito ako magtatapos. Be sure that God is your Father. Worship, respect your Father. Submit to Him. Are you with me? And let be our delight and reason for living. Kung bakit gusto pa natin mabuhay. Are you with me? Then, always confess all our sins. Ask for forgiveness regularly and be willing to forgive others. Alam niyo sabihin diyan, pagdating ng verse 13, bibigay sa inyo ang banal na Espiritu. Nakakagulantang wala naman doon, biglang minention. So, anong conclusion doon? Yun ang goal ng proper prayer. Mag-pray. Panginoon Diyos sa langit ngayong gabi, if there is no such spiritual progress happening in our lives, for sure, we pray in our own style, not in proper.